Hello Lods, magandang araw. Hello po sa lahat ng listeners. Nakita ko nga pala na nanood ka rin ng last episode ng Blank the series sa Samsung Hall. Nanood din kasi ako. Yung pang 3:00 nga lang. Sayang, kung alam ko lang kung sino ka sa mga yon, lumapit na sana ako sa'yo. By the way, ako po pala si Joyce. 27 years old, butch. Ang Viperaya ng buhay ko. Tawagin na lang natin siya si Faye. Fem si Faye at medyo may hawig siya kay Viperaya. Siya din ang dahilan kung bakit ko nakilala ang sikat na Thai actress. 3 years na kami mag-GF ni Faye at 1.5 years na kaming live-in. Nakatira kami sa isang maliit na apartment sa may QC. Sapat na yon para sa aming dalawa. Meron din kaming 2 dog na Shih Tzu, si Galaxy at si Monmon. Pareho kaming sa call center nag-work. Doon nga rin kami nagkakilala. Naging close kami dahil palagi ko siya nakakasabay sa Yossi break. Madalas kami magkwentuhan habang nag-yossi, hanggang sa doon na rin kami unti-unti nagkaroon ng feelings sa isa't isa. Masaya, masarap. Nagkaroon ng kabuluhan ang buhay ko simula nang dumating siya. Ganon naman talaga, diba? Nagiging inspired ka kapag nagkakaroon ng karelasyon. Nawawala ang antok mo sa trabaho dahil siya palagi ang naiisip mo. Lagi ka pa rin nakangiti kahit nakakairita na ang mga tumatawag na customer sa'yo. Aminin man natin o hindi, pero ganyan talaga tayo kapag bago pa ang relasyon. Pero habang tumatagal, marami ang nagbabago. Nagkakasawaan na. Nagiging normal na lang ang bawat umaga. Yung dati na araw-araw may kilig, nagiging paminsan-minsan na lang hanggang sa madalas, hindi mo na talaga maramdaman. Na-addict si Faye sa mga GL series. At sa Blank the series siya sobrang nahumaling. Ang dami niyang pinapanood tuwing nasa bahay kami. May mga time na namimiss ko na siya, pero wala akong magawa. Lagi na lang siya nakatutok sa laptop niya. Inanawa ko yon. Sa isip ko okay lang. Ang mahalaga, magkasama kami. Hinihintay ko na nga lang na siya mag-aya ng S. Dahil kapag ako mag-aaya, sure yon, walang mangyayari. Magtatampo lang ako. Buti na lang nandyan sina Galaxy at Monmon. Sila na lang ang nakakatanggal ng pagod ko. Month of May nang maipost na meron nga magaganap na watch party ng Blank the series dito sa Manila at as expected, sobrang na-excite si Faye. Ang totoo niyan, may nakaredy na talaga siyang pera kung sakali mang pupunta dito ang idol niya. Sinabi niya agad yun sa akin. Siyempre kasama ako dahil mabuboard daw siya sa paghihintay doon kung wala siyang kasama. At dahil doon ay dali-dali kong pinanood sa YouTube ang Blank the series para naman magets ko kung ano man ang mapapanood ko sa watch party. June 23, 2024. Hinding-hindi ko makakalimutan ang araw na yan dahil dyan ko na lang ulit naramdaman na may GF pala ako. Maaga kaming pumunta sa venue. Mga 11 AM nandun na kami para alamin kung ano ang mga kailangan namin gawin bago makapasok. Bago umakyat ay kumain muna kami. Ramdam na ramdam ko talaga na may GF ako dahil kinakausap niya ako habang kumakain. Todo kwento siya sa akin kung paano daw siya pinakilig ng mga edits ng Faye Yoko sa TikTok. Ako naman ay masaya nakatingin at pinapakinggan ang mga kwento niya. Minsan na lang kasi mangyari sa amin na mag-usap dahil nga lagi siya nakatutok sa laptop. Nakakapagod maghintay ng oras. Upo, tayo, at lakad ang ginawa namin pero ayos lang sa akin. Hindi ko pagsisisihan na sinamahan ko siya. Kung siya masaya dahil nakita niya nag-iisang Viperaya, ako naman ay masaya dahil nakasama ko siya at naramdaman kong muli ang presensya niya. Gabi na rin kami nakauwi dahil doon na din kami nag-dinner. Sobrang saya na buong araw kasama ko siya. Pagdating namin sa bahay ay balik na naman siya sa dati niyang gawi. Bukas ang laptop habang busy sa pag-edit ng mga videos ng Faye Yoko na ipopost niya sa TikTok. Hindi na naman niya ako pinapansin. Mabuti na lang din at pagod ako noon kaya maaga ako nakatulog. Hindi ko na siya nahintay dahil sobrang busy pa niya. Lumipas sa mga araw, nailipat siya sa morning shift.
Doon ko na sobrang naramdaman ang pagbabago niya. Lagi na lang siyang late kung umuwi. Hindi na kami nag-aabot sa bahay dahil parang sinasadya niyang wag munang umuwi para hindi niya ako madatnan. Hindi ko rin alam kung saan siya nagpupunta dahil tuwing nagtatanong ako ay nagagalit agad siya. Nang minsan sinubukan kong pumasok ng maaga para maabutan siya sa office ay doon. Kitang-kita ko may katabi siyang Les. Ayos lang sana kung normal lang na magkatabi, pero iba kasi nakita ko. Naghaharutan sila. Sobrang saya niya sa piling ng Les na yon. Nagulat pa siya na makita niya ako nakatingin sa kanila. Pero ang sobrang nagpasakit sa damdamin ko ay yung hindi man lang siya lumapit sa akin para magpaliwanag o gumawa ng kahit anong bagay na makapagpapagaan ng loob ko. Hinintay ko siyang lumapit. Nag-abang din ako ng chat pero wala talaga. Halos hindi ako makapag-concentrate sa trabaho ng gabi na yon. Gusto kong umiyak pero hindi pwede. Ayoko makita ako ng mga katrabaho ko sa ganong sitwasyon. Napapaisip tuloy ako na baka siya talaga ang nag-request na mag-morning shift para makasama yung Les. Kinabukasan, umuwi agad ako ng bahay. Nag-e-expect ako na nandun siya para kausapin ako. Pero wala akong Faye na nadatnan. Wala na rin pati mga gamit niya. At ang malala, kinuha niya si Galaxy. Doble sakit ang binigay niya sa akin. Hindi ko matanggap na pati si Galaxy kinuha niya. Hindi man lang nagpaalam bago niya kunin. Hindi ko matanggap na yung tao na minahal at pinagsilbihan ko ng 3 taon ay ganito lang ang gagawin sa akin. Naging maayos naman akong partner pero winalang hiya niya pa rin ako. Simula nang umalis siya sa bahay ay hindi ko na siya ulit nakita. Kahit sa office wala na rin siya. Yung Les nakikita ko pa rin minsan. Ang kapal pa rin ng mukha na magtaas noo kapag nakakasalubong ako. Hindi ko na sinubukang kumprontahin o hanapin sa kanya si Faye dahil baka masaktan lang ako sa malalaman ko. Ipinaubaya ko na lang sa kanya ang babae na minsan nagpasaya sa akin ng sobra. Nakakatroma. Sana hindi rin gawin sa kanya ang ginawa sa akin. Kaya nga nang mapanood ko yung vlog mo, bumalik sa akin lahat ng alaala. Kasama ko pa siya manood ng watch party. Yun pala, yun na ang huling araw na magiging masaya ako sa piling niya. Wala akong kamalay-malay na meron na pala siyang nilalanding iba. Faye, kung nasan ka man, sana maging masaya ka sa pinili mo. Pakiusap lang, sana ibalik mo na sa akin si Galaxy dahil itinuring ko ng pamilya yan. Alam ko namang hindi mo yan maaalagaan na maayos dahil lagi kang busy. Mahal na mahal ko yan si Galaxy. Kahit huwag ka nang bumalik, basta ibalik mo lang si Galaxy sa akin. Hanggang dito na lang, Miss Mar. Maraming salamat at sana mabasa mo ito. Bago po tayo tuloy ang magpaalam sa isa't isa, ay shoutout po muna kay Ma'am Michelle Layag. Kumusta po, Ma'am? Sana po na-enjoy mo ang bagong upload. Maraming salamat po sa suporta. Maraming salamat din po sa patuloy na pag-subscribe ninyo sa channel na ito. Grabe, 510 subscribers na tayo. Sasamantalahin ko na din pala ang pagkakataon na ito para magpasalamat po sa kauna-unahan nating subscriber. Hindi kasi nag-appear ang pangalan niya pero kung sino ka man po na pumindot ng subscribe button last year, April 6, maraming salamat po dahil hindi ka nagdalawang isip na mag-subscribe kahit pa kakaunti pa lang ang upload ko. At sa inyong lahat po, sana hindi kayo magsawa sa boses ko. Again, maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye and God bless.